Pasko! Pasko! Pasko na! Pinakamahabang Pasko sa buong mundo. Disclaimer: this video is created by students for educational purposes and is not intended to provide professional or expert advice on any subject matter. The information presented in this video is based on our own research. We are not professionals or experts in the topics discussed in this video. The content presented here is solely for the purpose of our culture and society class and is intended to stimulate discussion and critical thinking. It should not be taken as authoritative or definitive information. The views and opinions expressed in this video are those of the students and do not necessarily represent the views of any educational institution or organization. Thank you for understanding the educational context of this video. Kung merong isang kaganapan na talaga namang inaabangan ng bawat pamilyang Pilipino bawat taon, ito ay walang iba kundi ang Pasko at Bagong Taon. Kung sa ibang bansa, nagsisimula ang pagdiriwang nito sa pagsapit ng Disyembre. Ibahin mo ang mga Pinoy dahil September pa lang namumutawi na ang samot-saring palamuti bilang paghahanda sa pagsapit ng mga kaganapang ito. Bagets man o matanda o maging anumang katayuan sa pananalapi, ang mga tao ay pagsasama-sama upang ipagdiwang ang mga okasyong ito sa pinakamasayang paraan. Nagsimula ang kultura ng Kapaskuhan nang simula ng dalhin ng mga Kastila ang konsepto ng Kristyanismo sa Pilipinas. Bagamat, nagdiriwang din ng Kapaskuhan ng ibang mga bansa. Ngunit ang impluwensya ng mga Kastilang dayuhan ay higit na humubog sa natatangi natin pagtingin sa mga kaganapang ito hanggang sa kasalukuyan. Isa sa mga kilalang tradisyon sa karamihan ng mga Katoliko ay ang Misa de Gallo o mas kilala bilang Simbang Gabi, na pinasisimulan tuwing December 16, hudyat ng pagsapit ng bisperas ng Pasko hanggang sa araw ng Kapaskuhan. Nagsimula ang tradisyong ito upang magbigay daan sa mga magsasaka upang makapagsimba dahil maaga silang tumutungo sa kabukiran. Pinaniniwalaan na matutupad ang mga kahilingan ng mga makakabuo ng 9 na araw ng pagdalo nito. Kaya naman sinasamantala ng maraming pamilyang Pilipino ang mga ganitong pagkakataon upang sama-samang ipagdiwang ang tunay na diwa ng Kapaskuhan na siyang prominente pa rin hanggang sa kasalukuyan. Ang Noche Buena o mas kilala sa Ingles bilang Christmas Eve ay ang gabi kung saan nagsasama-sama ang mga pamilya upang salubungin ang Kapaskuhan. Ang Medianoche naman o mas kilala sa Ingles bilang New Year's Eve ay ang gabi ng pagsalubong sa bagong taon. Tampok sa parehong okasyon ang paghahanda ng iba't ibang mga putahe, kabilang ang lechon, hamon, queso de bola at marami pang iba. Kagaya ng Pasko, ang New Year o Bagong Taon ay hango rin sa pagdiriwang ng mga dayuhan. Pasimulan ito ng mga ninuno ng Alemanya o German bilang pagsalubong sa pagpapalit ng panahon na siya namang nagbago pa ng mga Romano at kalaunan ng mga Chinese sa paglipas ng panahon. Sa iba pang larangan ng pagkain, ang mga Pilipino ay naghahanda rin ng mga kakanin sa paniniwala sa pamahiing nagdadala ito ng pagkakabikis at pagkakaisa sa bawat miyembro ng pamilya. Gayon din na usong iba't ibang gawain sa Bagong Taon, gaya ng pagsaboy ng barya, pagpuno ng mga pangangailangan sa bahay, gaya ng asukal, asin, bigas at iba pa, na hango rin sa pamahiing magiging sagana ang buong taon kapag puno ang mga ito. Tampok rin sa mga kabataan ang pagtalon sa Bagong Taon na pinaniniwalang nakakatangkad daw ayon sa pamahiin. Na-adapt din ng mga Pilipino ang paggamit ng paputok at mga firecrackers sa pagdiriwang ng okasyong ito, na siya namang nililimitahan ng lokal na pamahalaan taon-taon. Kaya naman gumagamit ang karamihan ng alternatibong pampiingay kagaya ng torotot, tambol, ugong ng sasakyan o maging mga kagamitang upang kusina gaya ng takip ng kaserola at iba pa. Hango ang ideyang ito sa kulturang Chinese upang itaboy ang mga masasamang espiritu at elemento na maaring naka-impluwensya sa pagpasok ng Bagong Taon. Ika nga, New Year, New Life. Hindi maikakaila na malaki ang impluwensya ng mga dayuhang paniniwala sa ating pagdiriwang ng mga kaganapang ito. Ngunit sa kabila ng implikasyon ng kasaysayan, nananatili ang katotohanan na ang pag-ibig at kultura ng mga Pilipino para sa kanilang pamilya ay lagi mananahig sa mga okasyong ito. Mga tradisyonal na bagay ng pag-celebrate ng Christmas at New Year. Unahin natin ang Christmas o Pasko dahil ito naman talaga ang nauuna bago magbagong taon sa unang question. Anong food o pagkain ang hinahanda? Una,
Mga pagkainan na hinahanda sa Pasko na naging tradisyon ng karamihan, isa na dito ang spaghetti. Dahil sa hilig ng mga Pilipino na pamahiin o inuugnay ito ang spaghetti bilang putaheng pampahaba ng buhay. Pangalawa, pangkaraniwang kapares nito ang spaghetti o kaya naman ay kanin na may sarsa bilang sausawan. Ito ay lumpiang Shanghai. Pangatlo, karaniwang inihahanda tuwing may mga espesyal na pagdiriwang. Ang lechong baboy ay ang pinaka-inaabangan ng bawat Pilipino sa hapag-kainan tuwing may okasyon. Para naman sa New Year o bagong taon na tinatawag natin. Una, anong food o pagkain ang inahanda? Isa sa mga pagkain na hinahanda tuwing bagong taon ay ang mga prutas na mabibilog o nagsisimbolo ng paraan ng pag-attract ng pera o prosperidad sa papasok ng taon. Bukod doon, meron ding matatamis o panghimagas sa bagong taon kagaya na lamang ng leche flan at cake. At sa simbang gabi naman tuwing bagong taon, may mga pamahiin o sabi-sabi ng mga matatanda na kapag nakumpleto mo ang simbang gabi, ang iyong mga hinihiling ay matutupad. Pagbili ng bibingka o kakanin sa umaga. Ito ay dahil nakasanayan na ng karamihan dahil sa besperas ng bagong taon. Ang Pasko at ang bagong taon ay importante para sa ating mga Pilipino. Dahil ito ang kinagisnan nating mga Katoliko. Ito ay isa sa ating kultura na nakasanayan na ating ipagdiwang dahil ito ang pinakamasayang okasyon para sa ating mga mamamayan. Ito ay simbolo ng pagmamahalan at pagbibigayan. Dito din natin nakakasama muli ang ating mga mahal sa buhay na ng ibang bansa para may maitaguyod sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang Pasko ay isang okasyon na kung saan si Jesus ay ipinanganak at ang maraming tao ay nagdiriwang sa okasyong ito. Ang Pasko ay isang pagpapaalala sa atin na tayo dapat ay magkaroon ng kapayapaan, kapatawaran, kasiyahan at pagbibigay ng biyaya sa mga kapuspalad. Para sa mga bata, kaabang-abang ang Pasko dahil sa mga umuwi nilang mga mahal sa buhay at nag-aabang sa kanilang mga pasalubong o regalo na ibibigay. Bilang bata, ito ay isang masaya at kapanapanabik sa pakiramdam. Pinaghahandaan din ng mga Pilipino ang bagong taon sa kadahilanang ito ay isang napakasayang okasyon. Ito ay pinaghahandaan upang salubungin ang panibagong taon na darating. May mga magaganda at kulay na paputok sa labas at talaga makikita mo na masaya at nagdiriwang ang mga tao sa labas para lang salubungin ang bagong taon. Marami ding mga pamahiin noon na pinaniniwalaan ng mga Pilipino tulad ng pagsapit ng alas 12 ng gabi ng bagong taon ay mag-aalog ng maraming barya para makapasok ang swerte sa buhay at tumalo ng mataas ng paulit-ulit upang tumangkad. Ito ay isang napakasayang karanasan sa mga Pilipino na talaga namang aabangan at aabangan dahil ang mga Pilipino ay mapagmahal, mapagbigay at mapagpatawad. Itong mga ito ay para lamang sa aming pananaw. Mula noong bata pa kami hanggang ngayong meron na kaming edad. Sa susunod na ipepresenta ng aming grupo, marami pa tayong malalaman o mas matutuklasan kung bakit nga importante ang Pasko at ang bagong taon para sa ating mga Pilipino. Hi, I'm Arden and I'm a student from FEU. And before we would start this interview, may I ask for you to introduce yourself? Hello, I am Jamie Ramirez. You may call me Jem for short. I'm 44 years old, a resident of Quezon City, and I am married. I am in this vicinity for 22 years. Alright. So, what do you know about the topic celebrating Christmas and New Year here in the Philippines? Christmas is the longest holiday being celebrated by us Filipinos. Christmas starts as early as September 1, and New Year's ends until the end of January, I believe. And during this season, we gather on the eve of Christmas, which we call the Noche Buena, as well as also the eve of the New Year, which we call Medianoche.
wherein we meet or gather with our family and friends during this time with food, lots of food, fireworks, especially during the first of the eve of New Year. Alright. So what are the things or the characteristics or what can be included in our documentary rather? Maybe we can say or we can ask why Filipinos celebrate it way before and after the holiday itself. Okay. So what else can you say and how would you describe the culture of Filipinos? First and foremost, I can say that Filipinos are loud. They love loud gatherings. They love happy gatherings. They are so excited from the very beginning. That's why